Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong Lunes, 02 February 2026. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayan ng low pressure dito sa labas. Ganun na rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Shearline pa rin or convergence ng dalawang hangin na nagmumula sa northeast at east ang nakakaapekto dito sa eastern section ng Southern Luzon, ganun na rin sa Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao. Northeast monsoon naman or malamig na amihan ang nakakaapekto sa nalabing bahagi ng Luzon. Dulot ng northeast monsoon at ng shearline, malaking bahagi ng Sorsogon, Masbate, Visayas at nalabing bahagi ng Mindanao ang maapektuhan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, ang Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad na mahinang pag-ulan. Dito sa dakong Mindanao, dulot pa rin ng shearline, ang Dinagat Island, Surigao del Sur at Surigao del Norte, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Samantala, sa nalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Para sa flight level wind chart dito sa 2,500, ganoon na rin sa 5,000 feet. Inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin na nagmumula sa northeast to east. Para naman sa flight level 10,000 feet, ganoon na rin sa 18,000 feet. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin pa rin na nagmumula sa northwest ang nakakapekto dito sa bandang Luzon. Samantala sa Visayas at Mindanao, early wind naman ang nakakapekto dito. Para sa impact nito sa flight operation, dito sa Visayas, Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, ang main hazard dito ay ang converging wind producing cloudiness and embedded thunderstorm. Dulot ito ng shearline. Ang impact nito sa flight operation, lalong-lalo na sa rotary, low cloud base, reduced visibility may limit VFR operation, expect localized turbulence and possible wind shear near ridges. Pagdating naman sa fixed wing, approach and landing operation may encounter low ceilings, turbulence and instrument condition, possible delays or diversions. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, inaasahan natin ang afternoon convective development producing gust front and heavy rain. Dulot ito ng tinatawag na localized thunderstorm. Ang epekto nito sa rotary, sudden downbursts, gusty winds, and reduced visibility pose serious risk. So, kailangan nating i-avoid ang mga sea-based areas. Pagdating sa fixed wings, severe turbulence and wind shear during approach and departure. Posibilidad pa rin ang temporary delays or diversion possible. Pagdating naman dito sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, inaasahan natin ang cool and dry northeasterly flow, bringing strong wind and light rains. Dulot ito ng tinatawag na amihan. Ang impact nito sa rotary, strong crosswind and wind gusts may restrict take-off or landing and hover operation. Pagdating naman sa fixed wing, crosswind and moderate turbulence during approach and possible delays due to low visibility in light rain. Ang araw ay sumikat kaninang 0624 at lulubog ito mamayang 1755. Meron tayong moon inclination na 99% decreasing. Para manatiling updated, i-follow ang aming social media account na Air Force Weather Center. On behalf of our commanding officer, Colonel Alvin John Q. Gador, PAP GSC, ako po si Technical Sergeant Bill Amory I. Bautista, Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center. Muli, magandang umaga, Pilipinas.